So, good afternoon, everyone. We are Group 5 and we will be discussing TPAC as a framework for technology-driven teaching and learning. So, I am Angelo Jamie Tirakel with my group mates, Rowella De La Cruz and Jonali Hanna De La Cruz. So, for a quick overview of our lesson, we will be discussing two important frameworks, starting with the TPAC framework that shows the importance of the content, pedagogy, and technology, and the SAM-R framework that deals with the substitution, augmentation, modification, and redefinition. But first, can someone read our learning objectives for the day? So, next we'll have Miss Jonali Hanna de la Cruz to talk about the TPAC framework. Miss Jonali. Ayan, thank you po, Sir Raquel. So, si Schulman, 2008 po, ang nag-introduce ng PCK o Pedagogical Content Knowledge. Ito po yung kakayahan ng teacher na magpaliwanag ng lesson, either by simplifying complex ideas or guiding students to understand deeply. Dahil po alam ng teacher ang structure ng content, mas effective ang pagtuturo. Later on, sina Mishra and Coelher 2006, dinagdag ang technology. Kaya po nabuo ang word na TPAC. Next po is, ano nga po ba yung TPAC? TPAC combines three teachers' knowledge areas. First, technological. Second, pedagogical. At third, content knowledge. Ipinapakita po nito kung paano nag-i-interact ang tatlong ito para mas maging engaging, relevant, at effective ang pagtuturo. Nakakatulong din po ito sa mastery ng student at sa improvement ng teaching practice. At ang kasunod naman po ay next po ay ang TPAC daw po ay may capability ng 21st century teacher. Dapat marunong mag-blend ng content, pedagogy at technology knowledge para maging relevant po ang lesson sa mga learners ngayon. At unahin na po muna natin ang TPAC po ay binubuo ng 6. So uunahin po muna natin ang content knowledge. So, ang content knowledge po ay ang what sa pagtuturo. Ito po yung kaalaman ng teacher sa mismong subject, pwede pong sa language arts, math, science, history, at iba pa. Kasama din po dito ang facts, concepts, theories, and principles na kailangan sa bawat discipline. Dapat din po alam ng teacher ang content para mas maipaliwanag po ito ng tama. Halimbawa po, kapag nagpa-plan po tayo ng lesson or gumagawa tayo ng lesson plan, ang teacher po usually nagsisimula sa curriculum guide or standards. Tinitingnan po niya kung nasaan na sila sa sequence ng topics at kung ano na ang alam ng mga students. Gamit ang content knowledge niya ng teacher po, magsiset siya ng lesson objectives, yung mga skills at topics na dapat matutunan ng student by the end of the day. At ang kasunod po ay, pangalawa po ito dun sa framework ng TPAC, Pedagogical Knowledge or PK. At ang PK, kung ang CK po, Content Knowledge ay what, ano, sa pagtuturo, ang PK naman po ay how, paano sa pagtuturo. Ito po yung kaalaman ng teacher sa science of teaching. Kasama po dito ang learning theories, strategies, techniques, assessment at pag-handle ng individual differences. Dapat may kakayahan din po ang teacher na magturo gamit ang effective methods at tamang approach para sa bawat klase. Example pa rin po dito ay ang paggawa nga po ng lesson plan. Ginagamit po ng teacher ang PK or pedagogical knowledge para mag-decide kung paano magiging active ang student sa lesson. Siyempre po, pag ginagawa po natin ang lesson plan or ng teacher, maglalagay po siya ng group activity, discussion, or hands-on task para hindi po maboard ang students. At kasama na rin po dito ang paglalagay ng formative assessment like mga quizzes.
At para po malaman kung naintindihan nga po ba ng student ang topic at sa mga hindi naman po naunawaan ay may kakayahan po sila or may karapatan po sila na magtanong sa teacher. At ang pangatlo po ay pedagogical content knowledge. Ang PCK naman po ay intersection ng PK at CK, ng pedagogical knowledge at content knowledge. Ibig sabihin, ito po yung kakayahan ng teacher na gawing meaningful ang learning ng students. Alam niya po kung anong technique ang babagay sa iba't ibang learning style at paano mas mapapalalim ang pag-unawa sa content. Halimbawa po, kapag nagtuturo tayo ng math equation, ang teacher po ay gagamit ng PCK. Alam niya na mahirap tandaan ng steps, kaya gagamit siya ng mnemonic device tulad po ng PEMDAS para sa order of operation. So, hindi niya lang alam ang math topic, alam din niya kung paano ito ituturo sa paraang mas madali at effective para sa mga estudyante. At ang kasunod na po ay TK, technological knowledge. From the word itself po, technological, ito po yung kaalaman ng teacher kung paano pumili, gumamit at mag-integrate ng technology sa teaching and learning. Hindi lang po ito tungkol sa paggamit basta ng mga tools, kundi pati po sa quality ng content na na-access ng student gamit ang tamang apps at website. Ang maganda pong halimbawa dito, kung natatandaan nyo pa po, yung tinuro sa atin ni Ma'am Abustan nung nagtatry ko po tayo, yung paggamit po ng Desmos. Ipinakita niya po sa atin, sinearch niya po sa Google, yung website ng Desmos, at pinakita niya po sa atin kung paano ito gamitin. So, i-enter lang po natin yung pinakang problem or given, then lalabas na po yung graph ng given na yun. Yun po yung halimbawa ng technological knowledge. At ang kasunod naman po ay TCK or Technological Content Knowledge. Ang TCK po ay kapag ginagamit ang technology sa specific subject para mas mapalalim ang pag-unawa ng student sa content. Pwede po ditong mag-gather ng information, mag-collect ng data, at mag-present ng findings gamit ang technological tools. Kung natatandaan niyo po, last time natin sa stat ng finals, si Sir Alday na po ang nagtuturo sa atin ngayon, tinuruan niya po tayo kung paano gumamit ng Excel at Jamovi. So, mas naging ginamit po natin yung Jamovi kasi doon po pag na-input na natin yung data, buo na po yung lahat ng information na kailangan nating makuha, na pwede nating makuha, ay lalabas na po sa Jamovi, pati including po yung graphs. Yun po yung example ng technological content knowledge. Yun naman pong TPK or technological pedagogical knowledge ay tungkol sa kaalaman po ng teacher kung paano mag-select, mag-use, kung paano gumamit, kung paano pumili, gumamit, mag-develop ng technology para po mas ma-manage ang student learning. Halimbawa po dito ay pwedeng gumamit ng collaborative tools tulad ng Google Docs para po makapag-share ng ideas ang mga student at gumawa ng sabay-sabay. Pwede rin pong gumamit ng applications tulad ng Canva and PowerPoint para po mas ma-present nila ng creative ang kanilang well-researched project, pwede pong sa labas or sa klase or sa labas po ng school. At ang last po ay yung pong communication. Kung kailangan naman po nilang makipag-interview sa expert para sa capstone project, pwede pong gumamit ng Zoom, Google Meet o email para makipag-communicate. Tulad po ng nangyayari ngayon, mayroon po sana kaming report nga po kaninang maga, Thursday, pero dahil nga po biglang nagkaroon ng suspended ng class, ito po yung naging isa sa way para ma-present po namin ang aming presentation. Gumagamit po kami ngayon ng Google Meet. Siyempre po, as a teacher, mahalaga po na piliin ang tamang technology na akma sa lesson at sa learning goals. Hindi lang basta may technology, kundi po yung talagang nakakatulong sa learning ng mga students. At ang kasunod naman po ay digital tools and learning.
Sa digital tools and learning naman po, ito po ay nasa module 1 natin sa lesson 3, yung pong naturo ni ma'am na digital tools and non-digital tools. So sabi po dito, students learn content through digital tools. Pwede po silang mag-document ng evidence, magplano gamit collaborative tools, mag-present ng output via PowerPoint or digital story, at mag-implement after feedback. Siyempre po, ang example po natin dito, yung sa digital tools, ay yung pong paggamit natin ito pong paggamit namin ng Google Meet para ma-present sa inyo kami presentation. Siyempre po, gagamit kayo ng mga cellphone para mapanood nyo po itong aming presentation. At ang last po ay ang intersection ng TIPAC. Sabi po dito, TIPAC is the intersection of all knowledge areas. Ito po ay tungkol sa alam ng teacher kung paano siya magturo, paano ginagamit ang technology para mas engaging at relevant ang lesson. Dapat din po nating tandaan, magsimula tayo sa content, sundan ng pedagogy, tsaka i-layer ang technology. Hindi lang po dapat tayo nakabase lagi sa mga tools ng ating mga lesson. Yun lang po, at yung pong TIPAC model ay mas ipapaliwanag po ng aking kagrupo na si Sir Raquel. So, thank you po, Ms. Jonalie. So, ito nga po yung ating TIPAC model. Kung makikita niyo po, siya po yung nakabase sa Venn diagram. Since ang ating pinag-usapan po ay intersection ng content, pedagogy, and yung technology. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng example na na-integrate po ito ng lahat. So, ang gusto pong example ay si Sir Alday. Ngayon, kung tandaan nyo na tayo nag-statistics sa kanya at tinuruan tayo ng GMOB, una is yung content. Ang gusto niyang ituro sa atin is yung topic ng statistics. And ang kanyang pedagogy is more on problem solving and yung hands-on learning. Pagdating sa technology, ang gusto niyang gamitin natin is yung GMOB software. Ngayon, paano nag-connect yung content at saka yung pedagogy? Una is, ang pinagawa sa atin ni Sir Alday is tayo pinagmano-mano muna mag-solve ng mga problems using yung formulas ng statistics at saka yung program. Next is yung sa intersection naman ng technology and knowledge. Napagitan ni Sir kung paano talaga gamitin ang GMOE para mapasimplihan yon. And finally, yung ating center na yung TPAC ay kung tandaan niyo yung kanyang final activity kung saan tayo nag-submit ng video presentation na ating sariling gawa na tayo mag-i-investigate, magpapakita ng ating proper application ng GMOB and i-discuss yung result. Base dito, nakuha niya yung sweet spot kung saan nagamit ng technology, pedagogy, and content para magawa ng isang effective and meaningful learning experience. Next naman natin pag-uusapan is ang SUM-R model na pag-uusapan ni Rowella de la Cruz. Okay po, thank you po Sir Raquel. Dito naman po tayo sa SAMR. Ito po yung model na nakakatulong sa ating mga teachers na ma-understand at kung paano gamitin yung technology sa classroom. Ito po yung model na nakaka-replace ng tools to changing how students learn. Next po. SAMR stands for S for substitution, A for augmentation, M for modification, R for redefinition. Una po natin ay yung substitution. From the word itself, substitution, papalitan lang po. Direct substitute, nire-replace yung old tools or traditional materials to technology. Pinapalitan lang po ng technology yung nakagawian natin. Ang example po nito is yung mapa po at yung globo. Imbis na gumamit po tayo ng traditional na mapa and globo, gagamit po tayo ng Google Maps at Google Earth. Next po. And po. Yan. Kung paano po gamitin yung Google Earth na ito po yung video.
Ayan, nazozoom lang po siya. Mas nazozoom lang po. And next po is, imbis na yung traditional po na calculator, pwede po tayong magkaroon ng calculator sa cellphone. Ibig sabihin lang po, yung substitution, nire-replace lang po niya yung tools, pero hindi na babago yung mismong task. Next naman po is augmentation. Dito po, substitution pa rin po, pero may functional improvement. May extra features po tayo. Ang example po nito is yung Google Maps pa rin po. Pero, nakikita po natin sa Google Maps yung distance na hindi natin nakukuha sa traditional na mapa na meron tayo. Next naman po is, imbis na magsulat po tayo mano-mano, yung traditional way, sa Google Docs, merong spell checker siya. Mas nakikita natin or na-improve natin yung pagsusulat natin gamit ang Google Docs. Next naman po is modification. Technology allows the task to be changed and improved. Sa modification, ibig sabihin may change at may improvement. Ang example po nito is Panoramio. Ito po yung Google app na nakakapag-add ng descriptions, locations, at ma-share mo siya sa classmate mo. Halimbawa po, yung nakapunta ka po sa certain na lugar, para siyang nado-document mo kung saan yung napupuntahan mong lugar. Kung saan ka na nakapuntang destination. Next naman po. Mas nakaka-relate po tayo dito. Compare po sa Panoramio. Mas nakaka-relate po tayo sa Google Classroom kasi dito po, nakakollect po dito yung assignments, and nakakapagbigay po ng feedback yung mga teacher natin while working digitally. Ito po yung mas efficient and mas organized po yung learning natin kasi mas namomonitor po natin dito. Ito, hindi lang nare-replace but na-change na how students complete task, and mas engaging po and mas creative to compared dun sa substitution and augmentation. More on creative and collaborative work po ito. Next po is redefinition na matatakal po ni Sir Raquel. So, thank you, Mr. Ruela. Ngayon, pag sinabi po natin the definition, it means technology allows for the creation of new tasks previously inconceivable. And technology transforms learning and creation. So, ang gusto ko din ng example is yung ginawa po namin ng ICT class namin ng high school, which is paggawa po na isang mga 3D modeling. So, ito po yung ginawa namin sa application na Tinkercad kung saan kami po binigyan po ng task. Halimbawa po dito is yung gagawa po kami ng aming ideal living room setup. So, as you can see po, meron po siyang 3D space. And ang another example po, this one po, yung sa paggawa ng space station. Kung wala po yung technology, parang mahirap po siyang gawin na on the fly mo po siyang i-modify. Although ito po kasi picture, siya po yung nagalaw talaga. So, hindi ko po kang ipakita dito since wala na po sa akin yung access ko dyan sa account ko dyan. So, okay, picture lang po siya. Next is yung transformation of learning. So, ayon nga po kay Dr. Ponte Labis, modification and definition as transformation levels of some are. And students are empowered to create collaborative and share new ideas using technology tools. I-modify na yun dun sa model mismo, which is, na ito siya. So, ang model ng summer ay parang hagdan. Siya yung nag-i-start sa basic level, which is yung substitution, papakyat sa redefinition. Start tayo sa substitution. Katulad nga nabanggit ni Ms. Ruela, siya direct substitute with no functional change. And sa augmentation, direct substitute pa rin, pero with functional improvement. Kaya siya nasa category of enhancement, kung saan ang ginagawa lang nila ay nai-improve yung ating mga existing practices. Next is yung modification and redefinition. Dito, nababago na talaga yung ating learning experience. Kaya nasa transformation stage sila.